May mga sandaling ang isang panaginip ay tila masyadong totoo para baliwalain kapag may tinig na tumatawag sa iyong pangalan, at ang puso mo'y nagigising bago pa man ang iyong mga mata. Scorpio, hindi ito aksidente. May isang taong sumusubok makipag-usap sa iyo, hindi sa pisikal na mundo, kundi sa pintuan ng iyong mga panaginip. At kapag sa ganitong paraan dumarating ang mensahe, ibig sabihin ay kumikilos na ang tadhana. Binubuksan ng universo ang isang daan para sa iyo, isang bagay na kayang baguhin ang takbo ng iyong buhay, kung handa kang makinig. Huwag kang lumingon o umiwas. Maaaring ito na ang senyas na matagal mo nang hinihintay. Maaaring magbago ang iyong buhay pagkatapos nito. Scorpio, ang mga panaginip ay hindi kailanman basta panaginip para sa mga tulad mo, mga taong may malalim na puso, matinding intuisyon, at kaluluwang mas maramdamin kaysa sa salita. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may isang tao na lumitaw sa iyong panaginip at nakipag-usap sa iyo, ibig sabihin ay umaabot sa iyo ang kanilang enerhiya kahit matagal na kayong hindi nagkausap. Isa itong pahiwatig, isang espiritual na tanda na may gumigising sa loob ng iyong tadhana. Marahil kamakailan ay nakaramdam ka ng kakaibang hatak, isang pamilyar na damdamin o isang alaala na biglang bumalik ng walang babala. Hindi ito basta-basta lang. Ito ay mga tahimik na senyas mula sa universo, inihahanda ka para sa isang katotohanang handa na muling tanggapin ng iyong puso. Ngayong gabi, ating tatalakayin kung bakit lumitaw ang taong ito sa iyong panaginip, ano ang kahulugan ng kanyang mensahe, at kung paanong ginagabayan ka ng tadhana sa pamamagitan ng mga palatandaang hindi mo na dapat ipagsawalang bahala. Ito na ang sandali ng iyong kaliwanagan, Scorpio. Tinatawag na muli ang iyong puso. Emotional anay pagtuklas. Scorpio, kapag ang isang panaginip ay nananatili sa iyong puso, kahit paggising mo, ibig sabihin ay totoo ang damdaming nakapaloob dito. Kamakailan, marahil ay may naranasan kang kakaiba, isang panaginip na hindi lang dumaan sa isip mo, kundi nanatili sa iyong dibdib tulad ng isang mahinang bulong na hindi mo kayang baliwalain. Maaaring nagising ka na may kakaibang bigat sa puso o isang banayad na init o pakiramdam na parang may taong nasa tabi mo pa rin. Sa sandaling iyon, parang sumunod sa iyo ang panaginip papunta sa totoong mundo, na tila naglaho ang hangganan sa pagitan ng tulog at paggising. Ito ang unang palatandaan na ang koneksyong naramdaman mo ay hindi katang-isip. Ito'y emotional. Ito'y spiritual. At ito ay para sa iyo. Maraming Scorpio ang tahimik magdala ng damdamin. Malalim kang magmahal, ngunit bihira kang magsalita. Kaya madalas, ipinapakita ng puso ang katotohanan nito hindi sa mga salita, kundi sa mga panaginip dahil yon lamang ang lugar kung saan hindi mo tinatanggulan ang sarili mo. At sa puwang na yon, may isang taong nakahanap ng paraan upang maabot ka. Isipin mo ang mga nagdaang araw ang maliliit na senyas na binaliwala mo. Isang pamilyar na pangalan na biglang sumagi sa isip. Isang di maipaliwanag na pagnanasang buksan muli ang lumang mensahe. Isang awitin na nagpabalik ng alaala. O isang memorya na sumulpot na parang sindi ng kandila sa dilim. Hindi dumating ang mga yon ng walang dahilan. Inihahanda nila ang iyong puso. May kasabihang Pilipino, kapag nanaginip ka ng isang tao, iniisip ka nila. Ngunit minsan, mas malalim pa rito. Minsan, ang kanilang kaluluwa, ang kanilang enerhiya, ang kanilang pananabik ay naglalakbay papunta sa iyo, lalo na kapag binubuksan ng tadhana ang isang kabanatang hindi pa natatapos. Sa iyong panaginip, hindi lang sila basta lumitaw. Nakipag-usap sila. Ang boses nila ay totoo sa pakiramdam, ang presensya nila ay pamilyar, at may kung anong biglang kumislot sa iyong dibdib. Nakilala ng puso mo ang isang katotohanang tinangkang kalimutan ng iyong isip. At ang reaksyong iyon, ang sandali ng paggising ng damdamin, iyon ang pangalawang palatandaan. Maaaring binaliwala mo ito. Maaaring sinabi mo sa iyong sarili, panaginip lang yon. Pero kung totoo yan, bakit mo pa rin iniisip hanggang ngayon? Bakit may tinamaan na napakalalim sa loob mo? Bakit parang ang panaginip ang pumili sa iyo, hindi ikaw ang pumili rito? Dahil totoo nga. Scorpio, ikaw ay isang water sign, maunawain, emosyonal, at spiritual na sensitibo. Nararamdaman mo ang mga pagbabago bago pa man ito mangyari. At ngayon, ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago. Nagiging mas malakas, mas mabigat, mas malinaw. May isang bahagi ng tadhana mo na humihila pabalik sa isang koneksyon na kailangan mong maunawaan. At ang panaginip ang naging pintuan nito.
Marahil nakaramdam ka kamakailan ng pag-iisa o paulit-ulit na emosyonal na siklo o kalituhan sa bagay na hindi mo maipaliwanag. Alam ng universo kapag napapagod na ang puso mo. Kaya nito ipinadadala ang mga mensahe sa pinakamalambing na paraan sa pamamagitan ng mundo ng mga panaginip kung saan walang puwang ang kasinungalingan. Alalahanin ang sandaling nakita mo sila sa iyong panaginip. Ang paraan ng kanilang pagtingin sa iyo. Ang tono ng kanilang boses. Ang pakiramdam sa paligid. Bawat detalye ay isang mensahe. Bawat sensasyon ay isang tanda. At ang pinakamakapangyarihang bahagi. Hindi mo naramdaman ang takot. Naramdaman mo ang koneksyon. Iyon ang nagsasabi ng isang mahalagang bagay. Bukas pa rin ang puso mo para sa taong iyon. Hindi sa paraang puno ng pag-asa o sakit, kundi sa paraang espiritual. Sa paraang ginagabayan ng tadhana. May enerhiyang hindi pa natatapos. Isang kwentong hindi pa umabot sa tunay nitong wakas. Isang katotohanang hindi pa nasasabi. Sa kaluluwa ng Pilipino, naniniwala tayo na ang tadhana hindi nagpaparamdam ng walang dahilan. Hindi kikilos ang kapalaran ng walang layunin. At ang mga panaginip hindi nagdadala ng mensahe ng walang saysay. Sa sandaling ito, nagbabago ang iyong emosyonal na mundo. Nagiging mas malinaw ka. Mas maramdamin. Mas konektado. Gumigising ang iyong intuisyon, parang dagat na dahan-dahang tumataas ang alon. At kahit hindi mo aminin, may bahagi sa iyo na nagtataka. May bahagi sa iyo na gustong malaman kung bakit sila dumalaw sa iyong panaginip. May bahagi sa iyo na nakakaramdam ng pagkilos ng isang bagay na matagal mo nang hindi naramdaman. Ang paggising na ito ng damdamin ay hindi basta-basta. Ito ang simula ng kaliwanagan. At sa susunod na bahagi, Scorpio, papasok tayo sa mas malalim na dimensyon. Kung bakit nakipag-usap sa iyo ang taong ito, ano ang ibig sabihin ng kanilang mensahe, at anong katotohanan ang gustong ibunyag ng tadhana sa pamamagitan ng iyong mga panaginip. Nagbubukas na ang iyong puso. Nakikinig na ang iyong espiritu. At handa na ang universo na magsalita. Spiritual na pagbubulyaw. Scorpio, ngayon ay papasok tayo sa mas malalim na bahagi ng paglalakbay, ang yugto kung saan ang emosyonal na katotohanan ay nagiging espiritual na pagbubunyag. Ang nakita mo sa iyong panaginip ay hindi pangkaraniwan. Ang narinig mo ay hindi aksidente. At ang naramdaman mo ay hindi katang-isip. Dito nagsisimulang magsalita ng malinaw ang universo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may nakikipag-usap sa iyo sa panaginip, lalo na kung may damdamin, ito ay komunikasyon ng kaluluwa. Hindi ito limitado ng distansya, oras, o realidad. Ito ay purong enerhiya na umaabot sa iyo. At para sa Scorpio, isang tanda na pinamumunuan ng intuisyon, lalim, at pagbabago, ang mga mensaheng ito ay hindi basta-basta. Ito ay mga senyas ng dahan-dahang pagbubukas ng tadhana. Balikan natin ang simula ng panaginip na iyon. Napansin mo ba na pumasok ka rito ng walang takot? Pumasok ka ng may pagkakakilala. Ang lugar, ang presensya, ang pakiramdam, tila pumasok ka sa isang alaala kaysa sa panaginip. Ito ang unang espiritual na palatandaan. Isang panaginip na tila totoo ay isang visiting dream, hindi simboliko. Ibig sabihin nito, ang enerhiya ng taong nakita mo ay tunay na konektado sa iyong espiritu habang natutulog ka. At nang nakipag-usap sila sa iyo, nang umalingaw ang kanilang boses ng malinaw, iyon ang pangalawang palatandaan. Ang mensahe ay para maabot ang iyong kamalayang isip. Sa espiritual na mundo, ang boses ay vibrasyon. Ang vibrasyon ay intensyon. At ang intensyon ay enerhiya. Ang enerhiyang iyon ay dumaloy papunta sa iyo dahil pinayagan ito ng universo. May isang bagay sa koneksyon nyo na hindi pa tapos. Kailangan itong makita, maramdaman o maunawaan. At binubuksan na ngayon ng tadhana ang daan. Scorpio, maaaring hindi mo alam, pero pinakamalakas ang iyong panaginip kapag tahimik ang iyong damdamin. Ang sandali bago ka nagising, ang sandali na ang puso mo'y mabigat, ngunit kalmado, iyon ang pangatlong palatandaan. Natanggap ng iyong espiritu ang mensahe ng buo. Kahit hindi mo maalala ang bawat salita, naroroon na sa iyo ang enerhiya ng mensahe. Huhubugin nito ang iyong intuisyon, damdamin, at susunod na hakbang. Sa Filipino spirituality, may paniniwala na kapag lumitaw ang isang tao sa iyong panaginip at nakipag-usap sa iyo, madalas ito ay tanda na. Iniisip ka nila ng malalim. Kailangan nila ng closure. May mensaheng hindi nila nasabi.
O ginagabayan ng tadhana kayong dalawa pabalik sa isang hindi pa natatapos na landas? Ngunit sa iyong kaso, Scorpio, mas malalim ang ibig sabihin ng panaginip. Ito ay tanda na ang inyong koneksyon ay umiiral sa espiritual na dimensyon, hindi lamang sa pisikal. Kaya naramdaman mo ang presensya nila ng totoo, banayad, at pamilyar, dahil kinikilala ng espiritu ang espiritu kahit gustuhin ng mundo na kalimutan ito. Pag-usapan natin ang simbolismo sa paligid ng panaginip. Napansin mo ba ang liwanag? Ang atmosfera? Ang pakiramdam sa hangin? Ang maliliit na detalye na ito ay makapangyarihang espiritual na senyas. Isa, ang liwanag sa paligid mo. Kung ang panaginip ay malabo ngunit malambot, ibig sabihin ay lumalapit sa iyo ang tao ng may emosyonal na katapatan. Kung maliwanag ang panaginip, ipinapakita ng tadhana ang kaliwanagan. Kung may nagbabagong anino, may nakatagong katotohanan na lumalapit. Dalawa, ang tinig nila. Kalmadong boses, dumating sila ng may kapayapaan. Seryosong boses, may dala silang pag-amin. Nanginginig na boses, nahihirapan ang puso nila sa bagay na hindi pa nila nailalabas. Tatlo, ang layo sa pagitan niyong dalawa. Kung malapit sila, umiiral pa rin ang emosyonal na koneksyon. Kung malayo, nangangailangan ng paggaling ang ugnayan. Kung lumakad patungo sa iyo, hinahatak sila ng tadhana pabalik sa buhay mo. At Scorpio, ang iyong panaginip ay hindi tahimik. Nakipag-usap sila sa iyo. Ito ay visitation dream na may layunin. Ngayon, pasukin natin ang bakit. Bakit nakipag-usap sa iyo ang tao sa panaginip? Ang espiritual na mundo ay nagpapakita lamang kapag masyadong maingay ang pisikal na mundo. Kamakailan, abala ang isip mo, ngunit bukas ang puso mo, tahimik, walang kaalam-alam mo. Pinayagan ng kabukasang iyon ang universo na magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng taong ito. May tatlong banal na dahilan kung bakit sila lumitaw. Dahilan isa, may hindi pa natatapos na emosyonal na enerhiya ang inyong mga kaluluwa. May bagay sa pagitan nyo na hindi pa tapos. Hindi pa naresolba. Hindi pa nailabas. Ang presensya nila ay paraan ng universo para sabihin, panahon na. Dahilan dalawa, iniisip ka nila ng may matinding intensyon. Kahit hindi kayo nagsasalita, umaabot ang enerhiya. Sa espiritual na mundo, ang mga iniisip ay mga senyas. Naabot ka ng kanilang isip at tumugon ang iyong espiritu. Dahilan tatlo, inihahanda ng tadhana ang sandali ng katotohanan. Ito ang simula. Ang pagbubukas. Ang pagbabago. Ang iyong landas at ang kanila ay muling gumagalaw, hindi pa atras, kundi patungo sa kaliwanagan. Ngayon, ang pinakamakapangyarihang bahagi. Pinayagan ng iyong mga ninuno ang panaginip na ito. Sa paniniwalang Pilipino, binabantayan ng mga ninuno ang iyong pagtulog. Pinipili nila kung ano ang papasok sa iyong panaginip. Pinoprotektahan nila ang iyong espiritu. Kung pinayagan ng panaginip, kung naabot ka ng mensahe, ibig sabihin ay aprobado ito ng mga nagbabantay sa iyo. Kaya ligtas ang pakiramdam sa panaginip. Kaya hindi ka natakot. Kaya nagising ka na may tanong sa halip na kalituhan. Ginagabayan ng iyong mga ninuno ang iyong puso patungo sa isang mahalagang bagay. At Scorpio, narito ang huling pagbubunyag ng bahaging ito. Ang mensahe sa panaginip ay hindi lamang mula sa tao, mula rin ito sa tadhana mismo. Ginamit ng universo ang kanilang boses upang maabot ang iyong puso. Ang panaginip ay tulay. Ang mensahe ay senyas. At handa na ngayon ang susunod na kabanata ng iyong paglalakbay. Sa susunod na bahagi, ibubunyag natin. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Paano ipapahayag ang kaliwanagan? Anong espiritual na ritual ang magbubukas ng iyong landas? At kung ano ang inihahanda ng tadhana para sa iyo? Pagpapahayag iligabay. Scorpio, ngayong nagising na ang emosyonal na katotohanan at naihayag na ang espiritual na mensahe, ang susunod na hakbang ay gabay, ang bahagi kung saan ipinapakita ng tadhana kung paano kikilos, paano poprotektahan ang iyong espiritu, at paano ihahanda ang iyong puso sa mga darating. Ang kaluluwang Pilipino ay hindi nagwawalang bahala sa ganitong mga panaginip. Tayo'y nakikinig, nagmumuni, at sumusunod sa mga palatandaan ng may paggalang at pananampalataya. Sa bahaging ito mo makakamtan ang kaliwanagang matagal mo nang hinahanap. Dumating sa iyo ang panaginip na ito dahil sa isang dahilan, ngunit kailanman, hindi nagpapadala ang tadhana ng mensahe nang walang kasamang tagubilin. Hindi lang tinatawag ng universo ang iyong puso, ginagabayan din nito ang iyong mga susunod na hakbang.
At Scorpio, dahil maselan, malakas, at malalim ang iyong enerhiya, kailangan mong harapin ang sandaling ito ng may malinaw na intensyon. Unawain mo na ito. Ang panaginip ay hindi humihiling na magmadali ka. Humihiling ito na maghanda ka. Magkaiba yon. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag nagbigay ng palatandaan ang espiritual na mundo, dapat mong linisin ang iyong landas upang ang mga pagpapala, katotohanan, o closure ay makalapit sa iyo ng walang hadlang. Kailangang bukas ang iyong puso, ngunit protektado ang iyong enerhiya. Iyan ang balanse na kailangan mo ngayon. Narito ang unang bahagi ng iyong gabay. Isa, ang ritual ng puting kandila para sa espiritual na kaliwanagan. Isa ito sa pinakamatandang gawin ng espiritualidad ng mga Pilipino. 3 bagay lang ang kailangan, isang puting kandila, ang iyong pangalan, at isang tahimik na sandali. Paraan. Umupo sa isang payapang lugar kung saan walang makakaistorbo. Sindihan ang puting kandila, sumasagisag ito sa kadalisayan, katotohanan, at pagkakahanay ng tadhana. Pumikit at ibulong ang iyong pangalan ng 3 beses. Pagkatapos, sabihin ng marahan, Universo, ipakita mo sa akin ang katotohanang kailangang makita ng aking puso. Nililinis ng ritual na ito ang kalituhan ng emosyon at pinatitibay ang intuisyon. Kung ang apoy ay nananatiling matatag, protektado ang iyong landas. Kung banayad na gumagalaw, paparating na ang kaliwanagan. Kung malakas ang pagliyab, may malaking katotohanang malapit ng lumitaw. Scorpio, magsasalita sa iyo ang iyong kandila. Makinig gamit ang iyong puso. 2, ang ritual ng tubig para sa pagpapalaya ng emosyonal na bigat. Hindi ganap na makapasok ang mga mensahe ng panaginip kung mabigat ang iyong damdamin. Makakatulong ang simpleng paglilinis na ito. Punuin ng malinis na tubig ang isang baso. Hawakan ito ng 2 kamay malapit sa iyong dibdib. Ibulong kung anong emosyon ang gusto mong pakawalan. Pinalalaya ko ang takot. Pinalalaya ko ang kalituhan. Pinalalaya ko ang sakit na pumipigil sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan mong ibuhos ang tubig sa lababo. Habang umaagos ito, isipin mong kasabay nitong umaalis ang bigat sa iyong kalooban. Makapangyarihan ang ritual na ito dahil ginagamit nito ang daloy, ang likas na agos na sa paniniwalang Pilipino ay naghuhugas ng mga pasaning emosyonal, tulad ng ilog na dumadaloy sa mga batong nililinis nito. 3, ang proteksyon ng asin para sa iyong enerhiya. Dahil ang panaginip mo ay may espiritual na koneksyon, kailangan mong protektahan ang iyong enerhiya laban sa anumang panghihimasok. Sa loob ng maraming henerasyon, ginagamit ng mga Pilipino ang asin bilang pananggalang laban sa negatibong puwersa. Kurot lang ang kailangan. Bago matulog, ilagay ang kaunting asin sa maliit na papel o tela. Ipatong ito malapit sa iyong unan. Pinipigilan nito ang mga hindi ka nais-nais na enerhiya habang hinahayaan ang iyong mga mensahe sa panaginip na magpatuloy ng malinaw. Huwag mong laktawan ito, Scorpio. Bukas ang iyong espiritu ngayon, ingatan mo ito. 4, ang bulong sa ilalim ng buwan para sa lakas ng iyong manifestasyon. Kung maaari, tumayo ka sa tabi ng bintana sa gabi. Tumingala sa buwan kahit bahagyang natatakpan. Ibulong ng marahan ang iyong hangarin. Ipakita mo sa akin ang katotohanan. Gabayan mo ang aking puso. Ihayag mo ang kahulugan ng aking panaginip. Sa paniniwalang Pilipino, taglay ng buwan ang pinakamalambot at pinakadalisay na enerhiyang espiritual. Kapag nagbulong ka ng intensyon sa ilalim ng liwanag nito, direktang nakikipag-usap ang iyong kaluluwa sa universo, tahimik, malinaw, at totoo. Makakarating ang iyong mga salita sa tamang lugar. Ang dapat gawin ni Scorpio. Ngayon na naisagawa mo na ang mga ritual, hinihiling ng universo na gawin mo ang 3 bagay na ito sa emosyonal na aspeto. Makinig sa iyong intuisyon ng walang paghusga. Mararamdaman mo ang mga biglang kaisipan. Biglang alaala. Biglang pagkakaunawa. Huwag mo silang baliwalain. Mga mensahe ito, hindi kaguluhan. Huwag habulin ang kahulugan, hayaang ito ang lumapit sa iyo. Tahimik ang tadhana. Dumarating ito ng dahan-dahan, isang senya sa bawat hakbang. Ang tungkulin mo ay manatiling bukas. Pansinin ang susunod mong panaginip. Ang panaginip na naranasan mo ay unang bahagi lamang ng mensahe. Maaaring may kasunod pa. Bibigyang kumpirmasyon ng mga simbolo, mga kulay, boses, lugar ang nararamdaman na ng iyong puso. Scorpio, pumapasok ka sa yugto ng paggising ng iyong espiritu.
Hindi ito kalituhan, ito ay pagbabago. 6. Ang inihahanda ng tadhana para sa'yo. Ngayon ay silipin natin ang mga bagay na inaayos ng universo. Isang koneksyong muling bubuksan. Hindi kailangang maging pag-ibig. Hindi kailangang maging pagbabalikan. Ngunit tiyak ito ay para sa kaliwanagan. Ang boses ng taong iyon sa iyong panaginip ay simula ng paglilinaw. Gumagawa ng puwang ang universo, isang sandali kung saan magiging posible ang katotohanan, closure, o muling pagkakaunawaan. Emosyonal na paggaling. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi kahinaan. Ito ay paggaling. Inilalabas ng iyong puso ang mga sugat na matagal nang nakakulong. Kasagutan sa matagal mong tanong. May bagay kang tahimik na tinatanong sa loob mo. Malapit na itong sagutin ng tadhana. Muling pagkahanay ng iyong landas. Ang mga aspeto ng buhay mong tila nakahinto ay unti-unting gagalaw. Mga oportunidad, pag-uusap at senyas, dahan-dahang dadaloy muli. Pangwakas na gabay para sa bahaging ito. Scorpio, huwag kang matakot sa panaginip na ito. Huwag mong pagdudahan ang mensahe. Huwag kang tumakbo mula sa mga damdaming gumigising sa loob mo. Hindi ito babala, ito ay gabay. Hindi ito kalituhan, ito ay tadhana. Hindi ito pagkakataon, ito ay pagkakahanay ng espiritu. Ang iyong panaginip ang pintuan. Ang iyong mga ritual ang susi. At ang iyong intuisyon, iyon ang liwanag. Scorpio, ngayong napagdaanan na natin ang emosyonal na katotohanan, ang espiritual na pagbubunyag, at ang gabay na inihanda ng universo para sa iyo, narating na natin ang huling bahagi ng iyong mensahe, ang sandaling nagiging malinaw ang lahat. Dito nagsasama-sama ang panaginip, mga palatandaan, damdamin, at mga ritual bilang isang makapangyarihang katotohanan. Ang iyong panaginip ay hindi basta nangyari. Ang iyong panaginip ay mismong tinig ng tadhana na direktang nakikipag-usap sa iyo. Maraming kaluluwang Pilipino ang naniniwala na ang puso ay nakaunawa bago pa man ang isipan. At sa iyong paglalakbay, ang panaginip na ito ang paggising ng iyong puso, isang banayad na tawag, isang mahinhing paalala, isang espiritual na tapik sa iyong balikat. Dumating ito upang ipakita sa iyo ang bagay na handa ka nang makita. Hindi dahil mahina ka kundi dahil sapat na ang iyong lakas upang tanggapin ito. Isipin mo ang lahat ng naramdaman mo matapos ang panaginip na iyon, ang bigat, ang pagtataka, ang biglang pagbabalik ng mga alaala, ang tahimik na paghila sa iyong dibdib. Hindi ito mga aksidenteng emosyon. Ito ay mga palatandaan na kinilala ng iyong espiritu ang isang katotohanang nakatago sa ilalim ng lahat, isang katotohanang gustong ilantad ng tadhana. Ang nakita mo sa iyong panaginip ay isang mensahe. Ang narinig mo ay isang pagtawag. At ang naramdaman mo ay isang gabay. Pinahintulutan ito ng iyong mga ninuno. Tumugon dito ang iyong intuisyon. At ngayon, dahan-dahan nang bumubukas ang iyong kapalaran dahil dito. Hindi malakas magsalita ang universo, nangungusap ito sa mga sandaling tulad nito. Sa mga panaginip na tila totoong-totoo. Sa mga taong lumilitaw ng walang babala. Sa mga damdaming sumusulpot ng walang paliwanag. Sa mga bulong na tanging puso lamang ang nakaririnig. At Scorpio, ito ang sandali ng iyong espiritual na kaliwanagan. Hindi ka na naglalakad sa gitna ng pagkalito. Hindi mo na binabaliwala ang mga palatandaan. Hindi mo na itinatago ang lahat sa katahimikan. Ikaw ay nagigising. Ang panaginip ay simula ng isang bagong kabanata, hindi kailangang bumalik sa nakaraan, kundi pagbabalik sa katotohanan, sa pag-unawa, at sa paggaling. Kung ang taong iyon ay muling lilitaw sa iyong buhay o magdadala lamang ng closure mula sa espiritual na daigdig, isang bagay ang tiyak, ang koneksyong ito ay itinadhana upang turuan ang iyong kaluluwa ng isang mahalagang aral. Habang nagpapatuloy ka, tandaan mo ang ipinakita ng universo. Ginagabayan ka. Pinoprotektahan ka. Hindi ka nag-iisa. Nasa panig mo ang tadhana. Lumalawak ang iyong landas. Nagbubukas ang iyong puso. At umaayon ang iyong espiritu sa katotohanang karapat-dapat sa iyo. Bago tayo magtapos, Scorpio, hawakan mo ng marahan ang katanungang ito sa iyong puso. Kung ang tadhana ay nakikipag-usap sa akin, handa ba akong makinig? Dahil sa sandaling sagutin mo yon, magsisimula na ang iyong susunod na pagpapala.